May isang mundo sa ilalim ng karagatan na mas delikado, mas misteryoso, at mas totoo kaysa sa iniisip mo. At kapag nalaman mo kung ano ang nangyayari doon, magbabago ang tingin mo sa dagat. Bago pa ang mga karagatan, 4.5 billion years na ang nakalipas, wala pang dagat sa ibabaw ng mundo. Puro sa ilalim. May itinatagong lihim ang Earth. Isipin mo to, 250 hanggang 400 milya sa ilalim ng lupa may nakatagong karagatan. Hindi tubig na umaagos, kundi tubig na nakakulong sa bato, parang sponge. Ang mga mineral doon, sumisipsip ng tubig. Hanggang sa posibleng mas marami pa ito kaysa sa lahat ng karagatan ngayon. Mukhang tahimik, no? Pero hindi. Dahil sa mismong ilalim ng dagat, may mga lugar na parang hindi dapat naroroon. Tinatawag silang brine pools. Para silang lawa, pero nasa ilalim ng dagat. Sobrang alat. Walang oxygen. Lason para sa karamihan ng buhay. Parang death trap, pero dito nagiging kakaiba ang lahat. Dahil sa gilid ng mga lason na lawa na to, may mga bakterya na nabubuhay. Hindi sila umaasa sa araw, kundi sa lason. Ginagawa nilang enerhiya ang kemikal na mapatay sa iba. At dito nagsimula ang tanong, paano kung dito nagsimula ang buhay? At akala mo, doon na nagtatapos ang kakaiba? Pero hindi pa. Habang lumilipas ang milyong taon, mas naging kakaiba ang buhay sa ilalim ng dagat. 565 milyong taon ang nakalipas. May mga nilalang na nakahiga lang sa sahig ng karagatan. Walang mata, walang bibig, hindi gumagalaw. Ang pangalan nila ay Charnia, parang halaman, pero hindi. Nahimik lang sila, sumisipsip ng nutrients, habang napapalibutan ng kadiliman. Kakatakot, diba? Pero ang mas malala pa, 430 million years na ang nakalipas, may mga nilalang na nabubuhay sa tabi ng 700 degrees Celsius na volcanic vents. Init na dapat mapatay sa kahit ano, pero hindi sa kanila. At hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Pero ito ang pinakanakakagulat. Noong panahon ng Jurassic, may mga predator na lumalangoy sa sobrang lalim ng dagat. Isa sa kanila ang Ophthalmosaurus, sumisisid hanggang 3,000 feet sa kadiliman. At ang mata niya, kasing laki ng plato. Bakit? Para makita ang pinakamahinang liwanag sa dilim. At doon siya nangangaso. Pero kahit ganun sila kadelikado, may mas nakakatakot pa pala sa ilalim. Ang galit ng mundo sa ilalim. Sa ilalim ng karagatan, hindi lang buhay ang gumagalaw, pati ang mundo mismo. Nandyan ang Mariana Trench, ang pinakamalalim na lugar sa Earth. Halos 7 milya ang lalim. Ganun kadilim na kahit liwanag, hindi na umaabot. At sa ilalim nito, may banggaan ng mga tectonic plates. Dahan-dahan, pero walang tigil. Parang isang makina na hindi tumitigil. At kapag gumalaw ito, lumilikha ng lindol sa ilalim ng dagat, bulkan, mga tsunami na kayang burahin ang buong sibilisasyon. At kung akala mo, kalikasan lang ang biktima, nagkakamali ka. Mga lunod na sibilisasyon. Habang umuunlad ang tao, tahimik lang ang dagat.
Pero unti-unti, kinukuha nito ang lahat. May ebidensya sa isang lungsod sa India na 9,500 taong gulang na. Ngayon ay nasa ilalim na ng tubig. Sa Mediterranean, mayroon ding buong lungsod sa Greece, Pavlopetri, at sa Egypt, isang dating sentro ng kalakalan, Tonis Heraklion. Ngayon, binabantayan na lang ng mga estatwang hindi na gumagalaw. Sa Italy, may isang lugar na parang Las Vegas noon. Bay. Puno ng yaman, luho, kasiyahan. Ngayon, nasa ilalim na ng dagat. Tahimik, wala ng ingay. Pero, hindi lang lungsod ang nilalamon ng dagat. Noong 1281, isang napakalaking hukbo ang naglayag. 4,000 na barko. Plano nilang sakupin ang Japan, pero may dumating. Isang bagyo. Isang kamikaze na hangin. Sa isang iglap, nawasak ang buong fleet. Libo-libong sundalo nawala sa ilalim ng dagat. At hindi lang yun. Noong World War II, ang karagatan ay naging libingan ng mga higanting barko. Tulad ng Yamato, isang napakalakas na battleship. Ngayon, pira-piraso na lang sa ilalim. At noong 1946, may ginawa ang tao na mas matindi. Sumabog ang nuclear weapon sa ilalim ng dagat, sa Bikini Atoll. Sa isang iglap, nadurog ang mga submarino, natunaw ang mga barko. Ang naiwan, mga ghost fleet. Tahimik, pero delikado pa rin. At hanggang ngayon, hindi pa natatapos ang kwento. Sa ilalim ng dagat ngayon, may dalawang magkasalungat na realidad. Una, isang tahimik na disyerto, tinatawag na abyssal plains. Dito, bumabagsak ang marine snow, mga patay na bahagi ng buhay mula sa ibabaw. At dito, nabubuhay ang mga kakaibang nilalang, parang higanting kutong dagat at mga pusit na parang halimaw. Pero kasabay nito, nandito rin ang pinaka-importanteng bagay sa modernong mundo, ang kable. Fiber optic cables. Higit 1,000,000 milya ang haba, nakakalat sa sahig ng karagatan. Dito dumadaan ang halos lahat ng internet sa mundo, 98%. Ibig sabihin, habang nanonood ka nito, ang signal mo dumadaan sa ilalim ng dagat. At dito na nagiging seryoso ang lahat. May isang sistema sa karagatan na tahimik na nagkokontrol ng klima ng mundo. Tinatawag itong AMOC. Ito ang nagdadala ng init papunta sa Europe. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagyayelo ang ibang lugar. Pero ngayon, humihina na ito dahil sa natutunaw na ang yelo sa Greenland. At sabi ng mga scientists, kapag tuluyan itong bumigay, pwedeng mangyari ang hindi inaasahan. Biglang lamig. Parang mini ice age. Tulad ng nangyari noong 12,900 years ago. At ang pinaka nakakatakot, hindi natin kontrolado ang dagat. Tahimik lang siya. Pero kapag kumilos, wala tayong magagawa. Ang kwentong ito ay hango sa iba't ibang sources, paniniwala at interpretasyon ng kasaysayan.
Sa bawat kwento, may katotohanang nakatago. Ikaw, naniniwala ka ba dito? I-comment mo na yan. At kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, i-follow mo na ang Tales by Noyms. Hanggang sa susunod!